Morning mga kalapito, ayan, isa na naman mapagpalang umaga sa atin dito sa Dunedin, ano. Today is, ano na ba, wait lang mga kalapito, ha, 11:35, 20 na ng July, 11:35, so lapit na magtanghalian. So late na tayo lumabas, no, kasi today Monday, so medyo pahinga tayo ng todo-todo. Pasok na naman mamaya sa work, na. So ayan, Saturday ang dumating mga ibon natin, mga halos eksaktong isang oras yung nilipad nila yung Umaru pabalik dito sa ating loft, no, kasi na-release siya mga 11:17, tapos dumating ibon natin nasa 12:17. Kaya lang nag-trapping sila, 26 na. So yun ang kailangan natin ma-improve, yung trapping. Okay lang naman, bago lang tayo, first time natin sumali, tapos yung pakiramdam napakasaya nung balikan ka ng ibon mo, no. So 23 yung pinadala natin, kasi yun nga dapat 24, hindi na nakabalik yung isang red natin na, hindi nakabalik ba siya? Hindi na nakabalik. Tinos natin last time, no, sa Umaru. Ang nakabalik lang is 23. Tapos nung race day na, nung karera na itself sa Umaru, yung 111 natin hindi nakabalik, no, yung isang hen na gift bird sa atin hindi nakabalik. So ang nakabalik lang lahat 22, isa hindi nag-scan. So 21 yung mga nag-scan. So 26 na sila nag-scan, 12:26, pero dumating sila 12:18, mga ganyan, 12:17, 18, ganyan, kasi umikot pa sila ng isa nung pagdating Papakita ko lang yung mga warriors natin. Ayan. So yan, makikita nyo okay naman yung mga itsura nila, wala namang mga lalamya. Si 112, ayan, 112, ayun, yan yung kasabayan nung 111 na binigay sa atin ni Brother Jeffrey, yung ating isang pansier na veteran sa club. Tapos yung the rest yan, mga paanak na dito yan, inakay na natin dito. Yan si Blackjack, dito pumasok sa section ng hen. So hindi ko pa sila naayos kasi nga gagawan ko na sila ng mga box purchase. Ayun na yung ating materials, yan, di ba? Hindi masyado magastos yan kasi mga mga donated by mga binigay lang yan. So ayan, kita nyo si 170, 170 hen yan. Yan, Johnson na Johnson. Sino yun? Dumadive. Gusto mo ba lumabas? Hindi pwede, baka ma-hook na kayo or ayan. Tatatlo lang kaming nagkarera nung first lap kasi si Coach Arman next lap pa siya sasali, yung sa Team Haru. So medyo malayo-layo na yun, nasa megit na yata, kulang-kulang 200 kilometers away from here. So malayo-layo, dinoble yung 100. So ayan, dito tayo sa cock section. Sorry, maputik, hindi pa natin naayos. So yung cock section natin may halo-halo na. Andyan na rin yung ibang babae, ayun, katulad nun. Yan, hen yan, hen yan. Focus natin si Beautiful. Ayan, hen yan. As ano pa bang hen dito? Yung iba cock na. Itong puti. Yan, yung pure white natin, sumasabay sa karera yan. Hen din yan. At the same time, I think, sino pa ba hen? I'm not sure. Ito, hen din to. Ito yung pinaka second to the last na natin na breed. Yan, kasi male yung last natin na breed dito, So ayan, si Red Checker, ganda, galing yan dun sa kaibigan natin, kay paring Gerard. Gift bird natin na sa atin yan. Tapos the rest, atin na yan, dito na yan. So malamig ngayon dito. Nilalamig ba kayo? Suntakpan to sa gabi. Anyway, ayan. So halo-halo tayo ngayon dito. May cock and hen tayo na nasama-sama. Kasi syempre parang malapit na yung mating season, kaya nagsasama-sama sila.
Alright. Ilan ba yung nandito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kung 12 dito, dapat nasa kabila, ilan ba? Kasi 27 all eh. 15 dapat nasa kabila. Bilangin natin. Kasi hindi nga nakabalik yung 111 pa natin, Pero we're still hoping na makabalik siya. So blue bar din yun eh, katulad nito. Ayan. Pero hen, yan. Yan si 112 yata ito o 162. Anyway, ayan, ng mga eto, ano ba tong may hen din yata ito yun. Ayan. I'm not sure, pero may listahan naman tayo ng mga hen and cocks. Hindi pa tayo ganun kabiyang gender nila gender reveal. So ito, yan yung maganda Yan yung walang toss. Kahit isang beses hindi ko na-toss yan, pero nilakas loob ko na lang, sinabay ko doon sa Umaru yung toss namin bago magkarera. Yan, nakabalik yan sa Umaru, tapos sinama ko na sa karera kasi nakabalik naman. So hopefully makabalik siya again sa Timaru. Medyo malaki-laki yung jump na yun. Yan yung walang halos bitaw masyado. Tsaka yung isang red checker na yun, hindi na nakabalik sayang yun. Anyway, ganun talaga sa pag-iibon. Talagang minsan kahit nakabalik na siya doon sa lugar na yun, tapos yung second toss mo or yung pangalawang toss mo doon hindi na nakakabalik ulit, something happen. Pwedeng nung araw na yan masama yung pakiramdam niya, kaya nahirapan siyang lumipad, or otherwise na siya ng predators ng falcon, pwedeng ganun, pwedeng nahablot. So kung 12 yun nandun, ayan, dapat to 15. So ito yung pinaka ayan, hindi ko sinama sa karera yan kasi nag-iisang mili ko lang yan dito, nag-iisa lang yan, nawala yung nanay niya yan si Blackjack. Tapos ayan yung mga hens na karamihan dito, yung chocolate, ayun kasama sa karera yan si Chocolate. Si Ariana Grande. Pinangalanan So bibilahin ko lang mga tol 1 2 3 4 5 6 7. Teka lang, hirap magbilang. Balikan ko kayo, bibilangin ko muna bibilangin ko muna. Bye. So ayan mga kalapiro, I'm back So thank you Lord muna. Tsaka yan ang gandang creation. Napaka panatag. Pakita natin yung 360 ng ating langit. 360 Ayan kita nyo thank you Lord, napakagandang creation Lord. Tapos ayan, pamarapit na natin malinis yan So bubuhayin natin ulit yung mga grass doon para paligid ay maganda. Back to my report. So yun nga, isa sa mga magiging dahilan kung bakit di nakabalik yung ating mga kalapate, yun nga yung number 1 is may karamdaman siya nung time na binitaw or dinala natin dun sa release point. Meron na pala siyang nararamdaman na may sakit na, hindi natin napansin kasi kulang yung ating observation. Kaya mahalaga yung ino-observe natin sila kahit for few minutes every day. Titingnan natin kung sino yung parang malamya, ganyan. Tapos observe natin din yung droppings nila, yung kanilang mga ipot pasintabi sa mga kumakain. So kung merong diferensya, i-isolate na natin, or kung lahat sila ganun talagang bigyan na natin ng mga herbals na na pwedeng makatulong. Tulad yan, marami naman tayong tropang mga veterans na sa pag-iibon yan sila Norbin De La Rosa, Marvin ng Waimate, Marvin Amulong. So yan yung mga nagbibigay ng advice sa atin. At the same time, pag napapanood natin yung mga vlog ng iba pang pigeon fancier na talagang biyasa na sa pag-iibon. So more on lang kasi kami dito sa New Zealand, more on herbal sa mga pagdating sa gamot. Hindi masyadong yung mga supplements na available, hindi available masyado rito. So ang available lang most of the time yung mga herbals lang. So yan, katulad yan, garlic, apple cider vinegar,
Tapos yung mga supplements like yung Pala Mountain Express, yan yung omega 3 essentials oil na napakaganda sa mga ibon natin. Anyway, hindi na ako masyado magsasalita kasi aalis na nga ako maya maya. So yun nga, isa sa mga dahilan, maaaring may sakit na siya nung time na yun na nirelease siya doon sa sa release point ng karera. Second is pwedeng nahablot ng predator birds of prey, yung mga falcon or hawks. So yan yung maaaring nangyari, or otherwise pinili niya maging wild na lang. Kumbaga ayoko na umuwi, gusto ko na mag wild. Anyway, umaasa pa rin tayo na uuwi siya ulit kung buhay pa siya. Sana buhay pa. So ayan, pinakain na natin yung mga kalapati natin, no? So tayo naman ay maggagayak na para hindi tayo malate sa ating trabaho. Ayan, salamat mga kalapito. Bye. Ay, wait, sabihin nga muna pala yung kung sino yung mga nanalo. So nanalo is first place si Geoffrey, yung aming club president. Ang time niya is 12:17. So nag-trap yung kanyang kalapati 12:17. Second 12:26. Doon sa nag-second 12:22. So yan, minuto talaga. Mahalaga. Anyway, ako naman nag-enjoy lang ako. So ang importante sa akin, makuwi lahat ng aking alaga para masaya, no? So good luck sa atin sa next lap. Timaru. Yan, nasa 200 kilometers away from here. So abangan natin. Bye.